Okay, mga ilang araw na lang ating ipagdiwang na naman ang Pasko. Ang pagdiriwang na nakasentro sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, atin lang tatandaan na kung ang mga pagano ay pwedeng maging Kristiyano, ay ganun din ang mga practices nila gagawin nating Kristiyano. Bakit sinabi natin ito? Dahil ilang mga segment na sa ating palatuntunan ang nakatuon o nakasentro sa paksang ito. Ang ating pananampalatayang Katoliko ay inaatake hinggil dito. Katulad sa ating nabanggit na sabi nila isang paganismo daw ang pagdiriwang natin sa Pasko. Dahil unang-una ang araw na ito ay ginamit ng mga pagano noon sa kanilang pagdiriwang din sa araw na ito, ang Disyembre 25. Bakit daw ating gagamitin ang araw na ito? Na ito man ang ginamit ng mga pagano noon sa kanilang selebrasyon din sa araw na ito, Disyembre 25, sa kanilang maling pagsamba na naiukol o nakalaan sa hindi totoong Diyos, ang Diyos na araw o Sun God. Kaya ating uulitin na ang araw na Disyembre 25, nagkataon lang na ginamit ito ng mga pagano, pero hindi ito ang dahilan na sasabihin natin na kaya naging pagano sila ng dahil sa araw na ito. Hindi po ganon. Kasi sa linya po, sa argumento nila, parang ginawa nilang ang maling paglalarawan natin sa mga pagano, parang ginawang dahilan nila ang araw. Na ang araw na Disyembre 25 ay hindi ito pag-aari ng demonyo, hindi din ito pag-aari ng mga pagano. Ang nagmamay-ari sa araw na ito, wala pong iba, ang Diyos natin. Kaya ating uulitin ang tanong, ano ba ang nakapamasama? O ano ba ang nakapapagano sa mga pagano? Uulitin natin, hindi po ang araw na Disyembre 25. Hindi po gawin nating dahilan ang araw na ito. Dahil ang araw na Disyembre 25, gawa ito ng Diyos. Wala pong kahit na isang araw sa mga araw ng isang taon na sasabihin natin na itong araw na ito ay pagmamay-ari po ito ng demonyo o pagmamay-ari po ito ng mga pagano. Wala po. Wala pong kahit na isang araw sa mga araw ng isang taon. Lahat po itong mga araw na ito, no, sa isang taon, pagmamay-ari ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po gawin nating dahilan ang araw na Disyembre 25 na kaya ginamit ito ng mga pagano, kung gagamitin naman natin ito mga Kristiyano, hindi na pwede. Hindi po. Ulitin natin ang tanong, ano ba ang nakapapagano sa mga pagano? Ang paggamit ba sa araw na ito? O yung pagsamba nila sa hindi totoong Diyos? Yung kinikilala nilang hindi totoong Diyos, ang Diyos na araw.
So nagkataon lang na ginamit nilang araw na ito at hindi dapat natin tularan sila sa kanilang pag-celebrate sa araw na ito. Hindi po dahil sa araw ng Disyembre 25, kundi dahil ang sinamba nila sa araw na ito sa kanilang selebrasyon sa araw na ito hindi po totoong Diyos, kundi yung Diyos nilang araw na sa English pa, Sun God. So, Diyos-Diyosan. Dahil hindi totoong Diyos kung gagawin nating Diyos ang araw. Alam naman natin sa unang Korinto 8:6 na ang Diyos-Diyosan ay yung isang bagay na sasabihin mo na ganon pero hindi totoo. Katulad sa pagsasabi na doktor-doktoran, bakit inulit-ulit natin ang salita, doktor-doktoran, dahil hindi po totoong doktor. Laro-laruan. Dahil laro-laruan lang. Yung pinoportray ng laro-laruan, ito totoong bagay, pero dinoble natin ang salita dahil hindi po totoo. Laruan lang. Ganon din yung Diyos-Diyosan na ipinagbabawal sa ating pananampalataya. Yung Diyos-Diyosan, yung kinikilala mong Diyos pero hindi totoong Diyos, yon ang Diyos-Diyosan. So, yung mga pagano noon na ang ginawa nilang Diyos yung araw na hindi man Diyos ang araw, so naging Diyos-Diyosan nila ang araw. So, yon ang nakapapagano nila. Yung hindi nila pagkilala sa tunay na Diyos. Dahil ang kinikilala nila yung Diyos na araw na maging Diyos-Diyosan na ito. Diba? Yon ang nakapamali sa kanila. Hindi po dahil gumamit sila sa araw ng Disyembre 25. Kaya tulad din ito, no, sa paulit-ulit ng sinabi natin. Kagaya sa tubig. Di ba ang tubig ginamit din ito ng mga pagano noon sa kanilang mga ritual, sa kanilang pagsamba sa Diyos, mga Diyos-Diyosan nila. Pero hindi po ibig sabihin na kung ginamit ng mga pagano ang tubig, tayo mga Kristiyano ay hindi na makagamit sa tubig. Hindi po ano bang mali sa tubig? Ang nakapapagano ba sa mga pagano? Dahil ba ginamit nila ang tubig? Yung ginawa nila. Kung sino ang sinasamba nila sa paggamit nila sa bagay na ito. Ginamit nila ang tubig sa mga ritual nilang pagano. Pag sinabing ritual pagano, yung sinasamba nila, yung Diyos-Diyosan. So, yun ang nakapapagano sa kanila, hindi dahil sa tubig. So, ibig sabihin, nasa paggamit po ito. Hindi po masama ang tubig. Hindi po masama ang araw na Disyembre 25. Ang nakapamasama dito, kung gagamitin ito sa maling pagsamba. Yung sa mga gawain na hindi po tama. Yung sa mga gawain na ipinagbabawal po ng Diyos. Pero per se sa mga bagay na ito, hindi po ito masama. Ano bang nakapamasama sa araw ng Disyembre 25? Ano ba ang nakapamasama sa tubig? So, tayong mga Kristiyano, paano natin ginamit ang tubig sa ating pananampalataya? Halimbawa, yung sa binyag, di ba? Hindi po mali ang binyag. Kahit na gumamit tayo ng tubig sa binyag, na kahit na ginamit din ng mga pagano ang tubig. Ano ba ang ibang halimbawa nito? Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, inulit-ulit natin ang linya sa argumentong ito. Dahil hanggang ngayon, dami pa ding nadadaya sa mga pinangharal ng maraming mga mangangaral ngayon sa mundo na tumutuligsa sa ating mga pagsambang Katoliko, mga selebrasyong Katoliko, mga tradisyon o mga kustombreng Katoliko na sabi nila mga paganismo daw ito.
Hindi po, magkaiba po ang paganismo at sa Kristyanismo. Dahil pag sinabing Kristyanismo, nakasentro po ang ating mga pagsamba dyan o mga selebrasyon dyan kay Kristo o sa totoong Diyos. Pag sinabing paganismo, ang mga ritual dyan, ang mga pagsamba dyan, nakasentro sa Diyos-Diyusan. So kahit na anong mga kustombre, anong mga bagay na gagamitin natin sa mundong ito, basta ginamit natin ito sa pagsamba sa totoong Diyos, hindi po ito paganismo. Mga kaibigan at mga kapatid, iba pang halimbawa nito, yung sa kandila. Kumbaga sa English, candle, di ba? Meron tayong mga nalamang mga hindi Katoliko na yung paggamit daw natin ng mga kandila, paganismo daw ito. Ginamit natin dyan sa ating mga simbahan, sa ating mga bagay, o sa ating mga bahay, na kung magdasal tayo, may sisindihan po tayo ng kandila. Sabi nila, ganito ang mga pag-ano daw. Gagamit ng mga kandila sa kanilang mga pagsamba din, sa kanilang mga Diyos-Diyusan. So, paganismo daw ang paggamit ng kandila sa ating pananampalataya. Hindi po ganun. Dahil ito po ang ating iisipin. Ano ba ang nakapapagano sa mga pagano kung gagamit sila ng kandila sa kanilang pagsamba? Ang nakapapagano ba sa mga pagano, ang dahilan ba? Dahil gumamit sila ng kandila? O dahil ang sinasamba nila sa paggamit nila ng kandila, yung maling Diyos, yung Diyos-Diyusan? Ulitin natin, hindi po dahil sa kandila ang mga pagano naging pagano. Hindi po. Ang nakapapagano sa mga pagano sa puntong yan, hindi po dahil sa kandila na ginamit nila, kundi kung saan nila ito nilalaan. Kung ano ang ginawa nila, ginamit ang bagay na ito. Yung sa tubig ganon, hindi po masama ang tubig. Masama lang ito kung gagamitin natin ito sa pagsamba sa hindi totoong Diyos. I hope na nalinawan po kayo dito o tungkol dito, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang daming mga kapatid natin na hanggang ngayon ay nadadaya sa mga aral ng mga pastor at ministro na tumutulig sa pagdiriwang ng Pasko. Nang dahil daw sa mga bagay-bagay na ginamit ng mga pagano na ginamit din nating mga Katolikong Kristiyano. Uulitin natin, hindi po masama ang araw na Disyembre 25 kung ginamit man ito ng mga pagano. Hindi po masama ang kandila kung ginamit man ito ng mga pagano. Hindi po masama ang kandila kung ginamit ito ng mga pagano. May nakalimutan pa ako. Itong sayaw, for example, ibang example. Ang mga pagano ay sumasayaw din sa kanilang mga ritual, sa kanilang mga pagsamba, sa mga Diyos-Diyusan nila. Pero hindi po nangangahulugan na tayong mga Kristiyano hindi na pwedeng makasayaw, na ating ilalaan ang sayaw na ito o anong sayaw na ating nilalaan ito sa pagsamba sa tunay na Diyos. So, mga kaibigan at mga kapatid, depende po ito sa paggamit natin. So, yan, mga kaibigan at mga kapatid. Isa pa, yung mga Christmas lights. Yung mga Christmas lights, dahil mga pagano na merong similarities sa kanilang mga pagsamba din sa mga ritual nila, nagagamit nila sa ganung mga bagay. Pero uulitin natin, hindi po masama ang mga bagay na ito sa tamang pagkagamit. Dahil nasa paggamit po ang punto natin dito. Katulad po ito sa pera. Ang pera ay hindi po masama kung gagamitin sa tama. Pero kung ang pera ay gagamitin natin sa masama, ito po ang mali. Yan din
ang pag-usapan natin ang araw na Disyembre 25, ang kandila, ang Christmas lights, ang Christmas trees, ang mga bagay na yan, kung ginamit man yan ng mga pagano, hindi po masama ang paggamit sa mga bagay na yan. Sa tamang paggamit. So I hope na naunawaan po ninyo ang ating argumento tungkol sa paksang ito, mga kaibigan at mga kapatid. So magtatanong ako sa inyo, naniniwala pa ba kayo hanggang ngayon na nang dahil ang mga pagano gumamit sa araw na Disyembre 25 sa kanilang selebrasyon, hindi na tayo pwedeng makagamit sa pag-celebrate sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito? Katulad sa pagsasabi na hindi na ba pwedeng magsasayaw tayo? Tayo mga Kristiyano, dahil ang mga pagano sumasayaw din. Sumasayaw sila sa kanilang mga ritual sa pagsamba sa hindi totoong Diyos. Tayo mga Kristiyano, hindi na ba tayo makagamit ng tubig dahil ginamit ito ng mga pagano sa kanilang mga ritual? Tayong mga Kristiyano, hindi na ba tayo makagamit ng kandila dahil ginamit ito ng mga pagano sa kanilang mga ritual o pagsamba? Ulitin natin, hindi po masama ang mga bagay na ito. Ang nakapamasama lang kung gagamit tayo sa mga bagay na ito, kung gagamitin natin ito sa mga gawaing ipinagbabawal ng Diyos. Yung, for example, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ngayon, tayong mga Katoliko, sa paggamit natin sa mga bagay-bagay na yan, ginamit ba natin ito sa masama? O ginamit ba natin ito sa mga gawaing ipinagbabawal ng Diyos? Hindi po. Isa-isahin natin. Halimbawa, ang tubig. Paano natin ginamit ang tubig? Ating unahin muna ang pagano. Paano ginamit ng mga pagano ang tubig? Ginamit ng mga pagano ang tubig sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tayong mga Katoliko, yan bang ginawa natin sa tubig? Hindi po. Dahil ang tubig, ginamit natin yan, hindi po sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, kundi sa biniyag. At saka yung ginamit natin holy water, yung mga gagawing pag-blessing, no? Ng mga sasakyan o anong mga bagay na magpa-blessing po tayo sa ating mga pari, gumamit ng holy water. O hindi po dahil sinasamba natin ang tao ba o anong mga bagay diyan. Hindi. So, tayong mga Katoliko, iba po tayo kung gagamit ng tubig. Inaayon po ito sa pananampalataya kung gagamit tayo ng tubig. At saka yung pagsayaw natin. Kung ang mga pagano sasayaw sila, ang pagsayaw nila, inilaan nila ito para sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pero tayong mga Katolikong Kristiyano, kung sasayaw man tayo, halimbawa, yung sayaw natin na sinulog, worship dance, saan ba natin iniuukol o inilalaan ang sayaw na yan? Yung sinulog, ano ba yung sinulog? Yung ating debosyon sa pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkasanto ninyo niya. Ano ba yung santo ninyo? Banal na bata. Kung hindi ko nakalimutan, Lucas 1.34 ba yun? O Lucas 1.35 na binanggit yung pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkabanal na bata niya. Alam naman nating dumaan sa pagkabata ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi po ito mali. Hindi po ito masama kung gunitain natin ang kaniyang pagkabata. Dahil katulad po ito, halimbawa sa aking anak, ang aking anak kasi nakita ko sa Facebook, pinopost niya yung picture niya sa pagkabata niya. Ginugunita niya, inaalala niya ang kaniyang pagkabata. Mali ba kung iaalaala natin ang pagkabata niya, no? Mali ba ang ginawa ng bata ko
Dahil inaalala niya ang kanyang pagkabata na kahit na malaki na siya ngayon. Yung picture niya, ang ginawa niyang profile picture sa kanyang Facebook. Hindi po mali kung ating alalahanin ang ating pagkabata sa pamamagitan ng picture. Ganon din, inaalala natin, sinicelebrate natin ang pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo. Masama ba ito? At i-express natin ito sa pagsamba. At alam nyo, pag sinabing pagsamba, hindi po isang uri lang ang pagsamba. Dahil ang pagsayaw, isang uri din ng pagsamba. Yung tinatawag nating sinulog, worship dance. Sabi nila, paganismo daw ang sinulog. Bakit? Ano ba ang paganismo? Ang paganismo ay yung sasayaw tayo o sasamba tayo sa hindi totoong Diyos. Pero yung sinulog, ang sinasamba natin sa sayaw na yan, ang ating Panginoong Jesucristo na nakagunita o na ating inaalala ang kanyang pagkabata. So bakit tatawagin nilang paganismo ang sayaw na sinulog? Na ang sayaw na sinulog ay nakaukol o nakalaan ito para sa ating Panginoong Jesucristo na ang ating inaalala sa pag-celebrate ng sinulog ay yung pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo. Paganismo ba ang sayaw na yan? Hindi po. Maliban na lang kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos at hindi dapat nating sambahin at hindi Panginoon. Then ating sinamba siya, sinayawan natin siya na hindi siya dapat sambahin natin. Maliban na lang kung ganon ang ating pananampalataya. Pero ang ating pananampalatayang Kristyanismo ay nakatuon po diyan sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. So yung sinulog, hindi po paganismo yan. At saka yung Pasko. Dahil yung Pasko, ating pinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kapanganakan ng isang Diyos-Diyosan. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat maunawaan ninyo ito ng maayos. Dahil, alam nyo, ako noon, parang nadaya din sa mga aral nilang yon. Dahil, alam nyo, no? Especially sa mga palagi nang nakikinig sa palatuntunang ito ni Veritas, noon muntik kong iniwanan ang Katoliko. Sa kadahilan ng, ang mga nalaman ko lang noon ay yung mga aral galing sa mga hindi Katoliko na tumutulig sa simbahang Katoliko. At noon, hindi ko pa alam kung ano ang mga eksplanasyon at mga kasagutang Katoliko. Kaya, muntik kong iniwanan sana noon ang Katoliko. Buti na lang, may mga taong naniniwala akong kinasangkapan ng Diyos na mabigyan ako ng liwanag sa totoong pananampalatayang Katoliko, hindi natuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko. Nalaman ko ang mga sagot sa atake nila tungkol dito, sa Pasko, tungkol sa mga larawan, purgatorio, Santo Papa, lahat-lahat ng Katolisismo na inaatake ng mga hindi Katoliko. Nalaman ko ang mga sagot at satisfied ako, kumbinsido ako sa mga sagot, kaya hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko. So, yun mga kaibigan, mga kapatid. Magtatanong tayo sa ating mga kapatid na hindi Katoliko. Saan ba mababasa sa Biblia na ang pagdiriwang ng Pasko ay paganismo? Yung pagdiriwang na nakasentro sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Saan po mababasa na paganismo yan? Wala po akong nabasa kahit na isang bersikulo sa Biblia na ang pagdiriwang natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na Disyembre 25 ay paganismo. Siguro, merong mababasa tayo sa ibang mga libro
na ang mga pagano gumamit ng kandila, gumamit ng Christmas lights o Christmas trees. Pero hindi Christmas tree siguro ang terminology yung ginamit nila. Pero yung bagay, parang may pagkakatulad. Pero sa sinabi ko na, hindi po masamang mga bagay na ito kung gagamitin ito sa wasto. Dahil, halimbawa, ang ibang halimbawa dito ay yung Biblia. Yung ginamit natin halimbawa kanina ay yung pera. Na ang pera, hindi po masama kung ginamit ito ng mga magnanakaw. Diba? Kung ginamit ito ng mga tulisan o yung mga robbers. Yung mga magnanakaw, di ba, gumamit sila ng pera sa kanilang pagnanakaw. Di ba? Yung, for example, kung sasakay sila, di ba? Anong mga gagamitin nila? Yung mga kasangkapan nila. Hindi na ba tayo makagamit ng pera dahil ginamit ito ng mga magnanakaw o yung mga masasamang tao? Hindi po, dahil meron pong tamang paggamit ng pera. Yan. Ganon din yung tungkol sa araw. O, yung kung ginamit man ng mga pagano ang araw ng Disyembre 25, mali po ang paggamit nila dahil ang sinasamba nila sa araw na ito ay yung Diyos-Diyosan. Pero tayong mga Katoliko, ginamit natin ang araw na Disyembre 25 sa paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po akong na-enkwentro na hindi Katoliko, sabi niya, meron bang mababasa sa Biblia na kailangang ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot ko, wala naman. Wala namang letra por letrang mababasa sa Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad din yan sa pagsasabi niya na wala po tayo ding mababasa sa Biblia na pinagbawalan po tayo ng Panginoon na ipagdiwang ang kapanganakan niya sa araw na Disyembre 25. So kung merong mga hindi Katoliko o mga pastor at ministro na ganun ang kanilang tanong sa atin na, Brad Veritas, sasama kami sa inyo sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo sa araw na Disyembre 25. Kung mababasa sa Biblia na may instruction ang Panginoon na ganon, na kailangang ipagdiwang ang kapanganakan niya sa araw na Disyembre 25. So, kailangang ipagdiwang ang Christmas. Ang aking response sa ganyang klaseng tanong na yan, ganito. Meron ba ding mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ng Panginoon na i-celebrate natin ang kapanganakan niya sa araw ng Disyembre 25? So, kung ganong klaseng mga tanong ang itanong nila, tabla po tayo dyan, patas po tayo diyan. Parehong hindi mababasa. Parehong hindi mababasa na kailangang ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Ginoong Jesucristo sa araw na Disyembre 25. Aking tatanggapin na hindi mababasa yan letra por letra. Kailangan ding tanggapin nila na wala po ding mababasa sa Biblia na pinagbawalan tayo ng Panginoon na ipagdiwang ang kaniyang kapanganakan sa araw na Disyembre 25. So, kung ganyang klaseng mga tanong, tabla po tayo diyan. Parehong hindi mababasa sa Biblia. Hindi mababasa sa Biblia na kailangang ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo sa araw na Disyembre 25. Vice versa, hindi din mababasa sa Biblia na pinagbawalan tayo ng Panginoon na ipagdiwang ang kanyang kapanganakan sa araw na Disyembre 25. Veritas, alam mo pala yan na parehong hindi mababasa ang dalawang yan. So bakit nagdiriwang kayo? Simple lang ang ating sagot niyan. Common sense. Kayong mga hindi Katoliko, nagdiriwang ba kayo sa inyong mga birthdays? Yung mga anniversaries ninyo? Kung nagdiriwang kayo, halimbawa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, nalaman ko, mayroong mga Iglesia ni Cristo ay nagdiriwang ng kanilang mga birthdays. At saka nag-celebrate ang mga Iglesia ni Cristo ng anniversary nila tuwing July 27. Ang tanong,
May mababasa ba sa Biblia, litra por litra, na kailangang ipagdiwang natin ang mga kaarawan natin o mga birthdays at saka yung anniversaries? Wala po. Pero hindi po masama kahit na hindi mababasa yan. Unang-una, ang totoong simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan po ito niya ng kapangyarihan sa pagbabawal at pagpahintulot. Ating uulitin. Unang-una, ang tunay na iglesia o ang tunay na simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan po ito niya ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Sa pagbabawal at sa pagpapahintulot. Saan mababasa yan? Sa Kapitulo 18, versikulo 18 sa Mateo. Ating uulitin. Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Pero alam nyo yung kapangyarihan na yon na binigay ng ating Panginoon sa iglesia? Alam nyo, 2 beses niya binanggit ang kapangyarihan na yan sa pagbigay niya sa tao. Una niyang sinabihan niya sa mga salitang yan, isang tao lang. Sino ba? Si Pedro. Yung sa Mateo 16, 18 at 19. Basahin niyo ang Mateo 16, 18 at 19. Si Pedro ang unang binigyan niya ng kapangyarihan na yan. Yung sinabihan si Pedro na Simon, anak ni Jonas. Yung nasagot kasi niya ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang nakasagot, sinabihan niya. Sinabihan niya na ang sagot na tama mo, Pedro, ay hindi dahil sa talino mo, kundi binigay ng aking Ama. Sa pamamagitan daw ng Ama, nakasagot si Pedro sa tamang sagot sa tanong ng ating Panginoon Jesucristo. At sinabihan siya, "You're blessed, Simon Peter. For flesh and blood, hindi daw dahil sa tao nasagot niya ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo, kundi dahil sa Diyos Ama." Parang ginamit si Pedro na ginamit siya ng Diyos na siya ang makasagot sa tamang sagot sa tanong ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabihan siya ng ating Panginoong Jesucristo, Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking kaharian, ang aking iglesia. At kahit na ang kadiliman ay hindi makakapanaig sa iglesyang ito, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang sino mang kung anuman ang ipagbabawal mo at ipagpahintulot, ay ipagbabawal at ipagpahintulot ko rin sa langit. Diba, ang unang sinabihan, ang binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa pagbabawal at magpapahintulot ay si Simon Pedro. Bakit siya? Dahil siya ang ginawang executive minister ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ginawang prime minister ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa pagtayo ng kaharian o ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po nagsusulo. Hindi po nag-iisa si Simon Pedro sa gawaing ito na ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Meron siyang mga kasamahan, yung ibang mga apostol. Kaya, ang kapangyarihan na ito, sinalita din ito ng Panginoon kasama ang kaniyang mga kasamahan ng mga apostol. Yung sa Mateo 18:18, na si Pedro ay nandyan kasama na ang mga kasamahan niyang apostol at sinabihan. Inulit ng Panginoon ang kapangyarihan na yan na kaharap niya, kasama niya ang ibang mga kasamahan niya mga apostol. Nandyan sa Mateo 18:18, sinabi ng Panginoon, ang sino man na pahintulutan at ipinagbabawal ninyo
pahintulutan at ipagbabawal ko din doon sa langit. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan sa pagbabawal at pagpapahintulot, nandyan, hawak yan, ang kapangyarihan na yan ng executive minister o prime minister na ngayon tinawag nating Pope. Diba? Hintayin ninyo kung ating ituloy yung paksa natin tungkol sa Pope o Prime Minister. So, ang kapangyarihan na yan ay hawak sa totoong Executive Minister o Prime Minister o Pope. At dahil hindi nag-iisa ang Pope, hindi nag-iisa ang Prime Minister sa pamamamalakad ng simbahan, meron siyang mga kasamahan dahil hindi po niya kaya kung siya lang ang mag-isa. Kaya ang kapangyarihan na yan, inulit ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsasabi, kasama na ang ibang mga apostol. Kasama na yung sa Mateo 18:18, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang kapangyarihan sa pagbabawal at pagpahintulot nasa kay Pedro at mga apostol, na ngayon hawak ng Santo Papa at mga obispo. Dahil ang katungkulan ni Pedro as given the keys, na binigyan ng mga susi ng kaharian na nagsisimbolo sa pagka-executive minister niya o pagka-prime minister o pagka-pope, sino ba ang sunod-sunod na nakahawak sa katungkulan na yan? Wala pong ibang listahan ang makikita natin sa mga referensya at history. Yung list of popes from St. Peter, Linus, Clitus, Clement, Evaristos, andel sa ating pope ngayon na si Pope Francis. Alam nyo, ang iba napoproblema sa yung mga terminologies na ginamit natin. Dahil noon, si Pedro, ang katungkulan niya, ang sinalita letra por letra sa Biblia, yung pagkabinigyan lang niya ng mga susi ng kaharian. Wala pong terminong Pope. Sabi nila, wala pong terminong Papa. Pero mali yung sinabi nilang walang terminong Papa. Dahil ang salitang Papa, yung katumbas nyon sa Biblia, Father. Si San Pablo, Father. Basahin nyo ang unang Korinto 4:14. Si Abraham, Father din, di ba? Huwag muna nating pag-usapan yung tungkol sa Mateo 23:9. Ating natalakay na yon. Yung hindi literal na sinabi ng Panginoon, yung pagsasabi niya na huwag kayong tatawag ng Ama o Father. Hindi literal yon. Ating natalakay na yon at masyadong hahaba ang ating palatuntunan kung aking uulitin ang pagtalakay sa tungkol sa paksa na yon. Kung ang termino Papa, ang katumbas Father, ay nandyan sa Biblia. Yung Pope, we admit, ating tatanggapin na hindi yan mababasa sa loob ng Biblia ang salitang Pope. Pero kung ating unawain ang salitang yan, ang katumbas niyan ay Prime Minister o Executive Minister. O yung binigyan ng mga susi ng kaharian. Di ba si Pedro ang binigyan ng mga susi ng kaharian? Ibig sabihin, yung Papa na ginawa ni Kristong Prime Minister o Supremo. Di ba sa 12 Apostles, isa lang ang binigyan ng mga susi, si Pedro lang. So, kung basahin natin ang Revelation chapter 3 verse 7, ang binigyan ng susi, tinawag na banal o santo. At sa Isaias kapitulo 22, 20 hanggang 23, ang binigyan ng susi ng kaharian, itatawaging Father sa to Papa. Ibig sabihin, Papa. So kung idugtong natin ang sa nasulat sa Revelation 3:7 na ang humawak sa susi tatawaging santo o banal, at kung ating idugtong yan sa Isaias kapitulo 22, 20 hanggang 23, nga ang binigyan ng susi
pinahawak ng susi ng kaharian ay tatawaging ama o father o papa. So, Santo Papa ang labas sa taong humawak ng susi ng kaharian. Iyon si Pedro, di ba? Mateo 16, 18 at 19. Santo Papa. Pero pag sinabing Santo Papa o Holy Father, pag sinabing Father o Ama, hindi pa yun specific. Dahil ang ama, pwede nating gagamitin yan sa ating mga ama, sa ating mga pamilya, di ba? Diba? Yung ama sa pamilya, papa. So, ang simbahan, nag-isip ng isang salita na ang makahawak ay isa lang. Dahil espesyal kasi ang pagkapapa ni Pedro. Dahil siya lang ang binigyan ng mga susi ng kaharian. So, binigyan siya ng ibang terminology sa pagkapapa niya. Ang simbahan, dahil may kapangyarihan sa pagpahintulot at pagbabawal, sinabi ng mga obispo, gawin natin ng exclusive na terminology ang Papa ng Roma. Yung humawak ng susi ng kaharian. Gagamitin natin ang salitang Pope. Pag sinabing Pope, ama yun. Walang, ang ama na itinutukoy pag sinabing Pope, yung ama ng Roma. Yung Papa ng Roma. Yung Vicar of Christ. Pero ang ibig sabihin sa salitang Pope ay Papa. Pero Papa na yung humawak ng susi ng kaharian. Yung executive minister ng simbahan. Alam nyo, inatake ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang Papa o ang Pope. Pero kung unawain natin ang salitang yan, ang titulo na yan, ang katumbas sa titulong Pope or Papa, Executive Minister o Prime Minister. Di ba merong ganon ng mga Iglesia ni Cristo? Yung si KRD at saka yung present Executive Minister nila ngayon na isa ding Manalo. Di ba? Inaatake nila ang posisyon na sila meron namang ganon. Di ba? Sino ang hindi sasang-ayon sa inyo na ang katungkulan na Papa o Pope, ang katumbas nun ay yung katungkulan ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo? O Supreme, o Prime Minister, Executive Minister. Iba lang terminong ginamit natin. Sabi nila, ang tama na terminology. Bakit? Meron bang mababasa na executive minister sa original na salita ng Biblia? Wala. Pero hindi naman mali kung ating i-translate sa ibang lingwahe o salita. So kung sasabihin ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, pwede i-translate. Kaya ginamit namin ang titulong Executive Minister. Kahit na hindi yan ang nasa original. Executive Minister. So, ibig sabihin, pwedeng i-translate sa ibang salita ang isang salita na nasa Bible. So, ang tanong, pwede bang i-translate ito sa salitang Pope? Meron bang mababasa na hindi pwede? Wala. Meron bang mababasa na pwede itong gawin ng tunay na simbahan? Pwede. Dahil ang tunay na simbahan, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pagbabawal at pagpahintulot. At hindi naman masama ang salita na Pope, hindi naman masama ang salitang Prime Minister at Executive Minister. Kahit na hindi yan ang mga termino, letra por letra, ang nasa orihinal na mga salita na nasa loob ng Biblia. Dahil sinalin na natin sa ibang mga salita ang kung ano man ang nasusulat sa Biblia. So yun mga kaibigan at mga kapatid. So ating nabanggit ngayon ang tungkol sa mga pagano, na hindi po ang nakapapagano sa mga pagano
ang paggamit sa araw na Disyembre 25. Hindi po ang nakapapagano sa mga pagano ang paggamit ng kandila. Hindi po ang paggamit ng tubig, pagsayaw, ano pa yung Christmas lights, Christmas trees. Hindi po ang mga bagay na yan ang nakapapagano sa mga pagano, kundi yung pagsamba nila sa hindi totoong Diyos, yung Diyos-Diyosan. Ginamit lang nila ang mga bagay na yon. Tayong mga Katoliko, hindi po paganismo ang paggamit natin sa mga bagay na ito, na kahit ginamit yan ng mga pagano. Hindi po tayo pagano, hindi po paganismo ang ating ginawa dahil ang mga bagay na yan ginamit natin sa tunay na pagsamba, na ang sinasamba natin ang tunay na Diyos sa langit. Sinasamba natin ang Diyos Ama, sinasamba natin ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang iisang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po yung mga Diyos-Diyusan. Pag sinabing, yung mga Santo Veritas, di ba, sinamba ninyo yon? Ibang pagsamba natin sa mga santo, hindi yung samba na yung pinakamataas. Yung samba o respect na ang ibig sabihin veneration. No? Hindi natin tatalakayin yan. Ibang topiko yan. Dahil baka, binanggit ko lang yan dahil baka yun ang nasa isip ng iba ngayon. Yung tungkol sa mga santo daw, yung pagyuyukod, pagluluhod natin sa harap ng mga ribulto ng mga santo. Hindi po pagsamba na pagkilalang Diyos ang ginawa natin sa kanila, kundi isang veneration lang. Yung mga pagrespeto. Dahil hindi po lahat na pagluhod o pagyukod ay pagsamba bilang Diyos, kundi pagrespeto lang o veneration. Kung kayo ay interesado sa paksa na yon, kung hindi pa niyo alam ang detalye na explanation ng Katoliko tungkol sa veneration o yung pagsamba, hintayin ninyo kung maulit na natin ang pagtalakay sa paksang yan dito sa ating palatuntunan, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Mga kaibigan at mga kapatid, wala ako pong dala ngayong Bibliang Tagalog, kaya ang nasa memory ko lang ang sinabi ko sa inyo. Nakalimutan kong Biblia kong Tagalog dahil nagmamadali na ako, na late pa nga ako sa pagharating dito sa istasyon ng DXDR. Dami kasing inisip at naabala po tayo sa ibang mga kaharap natin sa araw na ito, ang Lord's Day. Mga kaibigan, mga kapatid, mga 5 minutos na lang ang natitira sa ating palatuntunan ngayon. Atin lang ipaalam sa inyo, no, ang ating website sa internet, no, ang veritas899.weebly.com, at ang ating Facebook, ang aking pangalan, Silbert Adriatico Dondoyano. No, at siguro yung mga nakaalam, ipagsabi din ninyo sa iba ninyong mga kakilala na merong Facebook. Dahil kung gusto nyong malaman ang ating mga nalaman ng detalye, meron akong mga notes dyan sa ating Facebook. Halughugin nyo lang yung mga notes ko. Suriin nyo, hanapin nyo ang mga paksa na gusto ninyo na nasa mga notes ko. At sa yung mga posted videos ko, yung mga articles na aking pinopost galing sa mga website na Katoliko, tingnan ninyo para malaman ninyo ang nalaman ko na kung anong dahilan bakit si Veritas ay hindi tinuloy niya ang pag-iwan sa Katoliko. Gusto ko nga kayo din ganon. Dami na
marami na akong alam na meron ng mga hindi Katoliko ngayon ang gusto ng babalik sa Katoliko. Yung iba pa nga na pinoproblema nila kung paano ang pagbalik sa Katoliko. Huwag niyong problemahin. Kung gusto niyong magpatulong sa akin, puntahan lang ako ninyo dito sa radio station. Dahil sa Victoria Country Homes, meron akong kakilala doon na former born again na bumalik sa Katoliko. Tinulungan ko siya kung paano ang pagbalik. Sinamahan ko siya sa pari na nakadestino sa Polanco noon at ginawa natin. No? Tutulungan ko kayo kung gusto niyong babalik sa simbahang Katoliko o yung gustong ma-convert sa Katoliko, puntahan lang ninyo ako dito sa radio station. Hanapin lang ako ninyo dito or kung wala ako dito, meron mga kasamahan o mga kakilala ko dito, mga friends dito na tulungan kayo kung paano ako ninyo ma-meet dito sa Dipolog. Okay, wala na po tayong oras mga kaibigan at mga kapatid. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, sa mga church officials natin, mga kaparian at mga obispo, ang ating Santo Papa. Ito na lang ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.